The Whistleblower 2015, directed by Adolf Alex Jr., isang NGO worker, ang na-involve sa scam kung saan ginagamit yung fake NGOs para magnakaw ng pera ng bayan. Ginagamit ito ng mga politiko para kunwari may proyekto, pero in reality, ibubulsa lang nila. Straight to the point, pinapakita na ang corruption sa gobyerno ay hindi nakatago. Open secret na ginagamit ang mga institutions para magnakaw. Yung pelikula is an eye-opener na nagsasabing yung pera na para dapat sa tao, kinukurakot at ginagawang negosyo ng mga politiko, which is applicable pa din hanggang ngayon. Balota 2023, directed by Kip Oybanda, nakasentro sa halalan. Pinapakita ang cycle ng vote buying, intimidation, at kung paano ginagamit ng mga political dynasties ang kahirapan ng tao para makuha ang boto. Mula sa simpleng barangay level hanggang sa malalaking posisyon, dito tinira ang ugat ng korupsyon, ang halalan mismo. Sa halip na voice of the people, nagiging negosyo at survival game ang pagboto. Malinaw na commentary laban sa culture of vote buying at impunity ng political families. Alpha, The Right to Kill, 2018. Directed by Brillante Mendoza Police Raid sa gitna ng War on Drugs. May batang pulis at veteranong korap, may operasyon, may napatay, may nakuhang droga, pero may recycling at sabuatan. Parang ordinaryong araw lang sa trabaho. Ginawang normal ang pagpatay at pang-aabuso. Pinapakita ng film na mismong law enforcement kumikita sa giyera habang yung chain of command nagtatakip. Campaign na dapat magligtas, nagproproduce ng takot at impunity. Missing Walo, 2021. Directed by Eric Maticuento ni Joe, isang journalist na nawala ng colleagues dahil sa mass abduction. Habang sinusubukan niyang maghanap ng hustisya, na-realize niya kung gaano ka-deep ang corruption sa politics at media. Malinaw ang tinuturo ng film, yung media, na supposedly dapat watchdog ng gobyerno, pinapatahimik, tinatakot, or binibili. Ang gobyerno hindi lang korap, actively nilang tinatakpan ang katotohanan. Aswang 2019, directed by Alex Arumpak Doku sa gitna ng war on drugs. Mga burol sa kalsada, pamilyang naghahanap ng hustisya, batang lumalaki sa takot at mga trabahong umiikot sa patayan, funeral services, media, volunteers. Walang investigasyon, walang pananagutan, normalized ang patayan at ang gobyerno parang bulag o kasali pa ata. The film is a raw protest. Pinapakita ang butas ng justice system at ang presyong binabayaran ng ordinaryong pamilya. Jose Rizal, 1998, directed by Marilu Diaz Abaya biopic tungkol sa buhay ni Rizal. Yung upbringing niya, writings, imprisonment hanggang sa execution. Hindi lang siya period piece. Yung oppression ng Spanish colonizers dito, nagmi-mirror sa oppression ng corrupt leaders ngayon. Abuse of power, injustice, at suppression of truth. Parehong cycle noon at ngayon. The film basically says kung hindi magbabago ang gobyerno, paulit-ulit lang ang kasaysayan. Muro Ami, 1999, directed by Marilu Diaz Abaya Cuento. Ito ng grupo ng mga mangingisda na gumagamit ng child labor. Pinapadala nila ang mga bata sa ilalim ng dagat para sirain ang coral reefs at magtaboy ng isda. Delikado, nakakatroma at sobrang abusive. Ang gobyerno pinakita rito bilang wala talagang proteksyon sa mga bata. Imbis na bantayan ang karapatan nila, parang pinapabayaan lang sila sa kamay ng mga abusadong tao para sa profit. Muro Ami exposes yung exploitation at kung paano nagbubulag-bulaga ng sistema sa pagprotekta sa mahihirap. Sister Stella L., 1984, directed by Mike De Leon, isang madre na nadamay sa labor strike. Sa una, observer lang. Pero habang nakikita niya ang harassment, illegal arrest at pananahimik ng ilang institusyon, natutunan niyang mag-take ng stand at lumaban kasama ng mga manggagawa. Pinapakita ng pelikula ang state repression versus manggagawa. Panawagan ito sa moral courage, hindi lang paniniwala. Ora Pro Nobis, 1989. Directed by Lino Broca ex-priest na si Jimmy bumalik sa human rights work post martial law. Akala niya bagong demokrasya na pero tuloy pa rin ang patayan ng paramilitary group na Ora Pro Nobis. Habang tumutulong siya sa mga biktima, mas lumilinaw na may proteksyon at koneksyon pa rin ang mga pumapatay. Sinasabi ng pelikula na pwedeng magpalit ng presidente pero kung parehong power structures ang nasa likod, impunity stays. Die Womb,
2012, directed by Brillante Mendoza, kwento ng isang midwife sa Tawi-Tawi na hindi magkaanak kaya siya na lang ang tumutulong sa iba pero alam niya sa sarili na hindi niya makukuha ang hinahangad niya. Beyond personal story, critique ito sa neglect ng gobyerno sa mga Moro communities. Pinakita na walang maayos na healthcare, walang government support, at parang kinalimutan na sila. Yung struggle ng main character symbolizes kung paano pinapabayaan ng gobyerno ang Mindanao, hindi lang sa health, kundi sa buong basic services. Oro, plata, mata, 1,982. Directed by Peque Galaga, story ng dalawang elite families sa panahon ng World War II. Sa simula, parang safe sila sa mansyon at sa kapangyarihan nila. Pero habang tumatagal, lumalabas yung greed, betrayal, at corruption, lalo na nung nasakop na sila ng gulo. Makikita dito na kahit sa panahon ng crisis, inuuna pa rin ng mga nasa taas ang sarili nilang kapangyarihan at yaman. Yung suffering ng tao, produkto ng systemic greed. Yung war backdrop lang ang surface, pero ang tunay na kalaban, selfishness at kawalan ng accountability ng ruling class. Barber's Tales, 2013, directed by June Robles Lana. Kwento ito ng isang byuda na biglang namana ang barbershop ng asawa niya sa panahon ng martial law. Noong una, parang simpleng survival story lang. Paano siya mabubuhay mag-isa. Pero dahil bawal noon na babae ang maging barbero, unti-unti nagiging simbolo ng laban yung shop niya. Ipinakita na ang martial law hindi lang nag-oppress sa mga aktivista, kundi pati sa ordinaryong tao, lalo na sa kababaihan. Ang maliit na bagay tulad ng pagpapatuloy ng barbershop, simpleng trabaho lang kung tutuusin, nagiging paraan para ipakita na may resistance kahit sa pinakaordinaryong tao. Ang mga pelikulang ito ay hindi lang basta kwento. Reminder sila na matagal na tayong niloloko at ginagago ng sariling gobyerno. Sana naging eye-opener ito para sa inyo, lalo na sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Kung nagustuhan nyo itong video, you can support us by liking and sharing this video at subscribing sa channel. Maraming salamat!